No, so alam naman natin no na ayaw natin sa mga kalamidad na dumating sa atin no na dumating sa bansa natin or kahit saan no. Bilang tao dito sa mundong ito kasi tayo ay mga mahihina lamang at gawa sa loob. Alam naman natin na ayaw natin yan or umiiwas tayo at takot tayo sa mga kalamidad na dumating dito sa bansa o sa atin. Pero alam nyo ba, no, alam nyo ba na ang mga kalamidad na yan ay dahilan or tayo ang dahilan ng mga kalamidad na yan na dumating? Dahil nga sa walang tigil nating kasamaan, sa paggawa natin ng kasamaan na walang tigil. Patuloy tayong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, hindi iginalang ang Panginoon at hindi nirerespeto ang Panginoon at patuloy tayong gumagawa kung ano ang mga bagay na inaayawan ng ating Panginoon. Hindi tayo namumuhay sa kanyang kalooban at patuloy tayong gumawa ng karumaldumal sa kanyang harapan. Dahil dito, itong mga kalamidad ay dumating sa buhay natin. So sa dali ng salita, tayo ang may request. Tayo ang may request ng mga kalamidad nito na dumating. Hindi gusto ang Panginoon na darating ito sa atin dahil nga sa kasamaan natin. Dumating ito. Napapansin nyo ba? Every time na gumagawa tayo ng kasamaan, nagpaprosesyon sa mga piyesta, sa mga rebulto o santo or ano pa man ng mga rebulto o Diyos-Diyosan, may dumating na kalamidad and after that, dumating din ang kalamidad. Dahil nga tayo ang tumawag sa mga kalamidad na yan upang parusahan tayo. So tayo yung nagpaparusa sa sarili natin. So gugustuhin mo ba na ganun? So kung ayaw natin ng mga kalamidad na dumating sa buhay natin or sa atin, tigil natin ang kasama natin at mamuhay tayong banal. Kasi nga sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, aside from holiness, no one can see the Lord. Yan ang sinasabi doon sa kasulatan. Walang makakita sa Panginoon aside from holiness. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang apostolis. So iwasan natin ang kasamaan at tayo ay mamuhay tayo ng banal sa kanyang kalooban upang tayo ay magiging karapat-dapat sa kanyang kaharian. Dahil kung patuloy tayong gumagawa ng kasamaan, yung mga bagay na hindi niya kinalulugdan, magiging candidate tayo sa impyerno. Magiging candidate tayo sa kaparusahan. Ilalayo niya tayo sa kanyang presensya at ang kanyang puot at galit mananatili sa atin habang buhay. Kung hindi tayo susunod sa kanyang kalooban. Kasi ang Diyos hindi gusto na kahit isa man lamang sa tao ay mamamatay. Mas pipiliin pa niya kahit isang tao ay magsisi at siya ay maligtas. Pero dahil nga sa walang tigil na kasamaan, tayo ang nag-request ng mga kalamidad na dumating upang tayo mismo ang mawawasak sa sarili nating gawa. Para tayong gumagawa ng sarili nating bitag. Totoo yan. Sino ang magiging kawawa? Tayo pa rin. Tayo pa rin kasi bumabalik yan sa atin dahil nga sa kasamaan natin. Maliban na lang kung tayo ay magbabago at magbabalik loob sa Kanya. Pero kung mananatili tayo matigas ang ulo at matigas ang puso at hindi makikinig sa Kanya at patuloy tayong susuway sa Kanyang kalooban, ang mga kalamidad sunod-sunod yan darating sa atin at mawawasak tayo. Wawasakin ang isang siyudad at maraming mamamatay. Kahit mga inosente madadamay. Dahil nga sa kalukuhan nating gawa. Walang tigil sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Walang tigil sa ating pagkasuwail. Walang tigil sa ating pagkamatigas ang ulo. Walang tigil sa paggawa ng kasamaan at hindi natin siya nire-respeto at iginagalang. At dahil dyan, ang mga kalamidad na nire-request natin dahil nga sa mga pinagagawa natin, darating yan. At hindi magtatagal, darating yan at wawasak sa atin. Pag may darating na ng kalamidad, doon na tayo tatawag sa ating Panginoon. Doon na tayo tatawag na ganito, ganyan. Pero hindi niyo ba alam, tayo ang may request ng mga kalamidad na yan. Tayo ang may tawag niyan. So kung ititigil natin ang mga kasamaan natin, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o ano man, at sasambahin natin siya in spirit and truth. Kasi ito ang gusto ng Panginoon. Hanapin siya sa espiritu at sa katotohanan. Sambahin siya sa espiritu at sa katotohanan. Ang sinabi ng ating Panginoon doon sa sulat ni Jeremiah, makahanap niyo ako kung taos puso ang paghahanap niyo sa akin. Yun, klaro. Sa pamamagitan, magdasal tayo sa Kanya in spirit and in truth. Pasok tayo doon sa loob ng ating kwarto.
takpan natin ang mga pintuan at bintana at magdasal tayo doon sa ating Panginoon at sambahin natin siya. Tayo lang. Yun nun. Pero kung patuloy tayong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at walang tigil sa pag-desire, sa pagmamahal sa mundong ito at desire sa lahat ng bagay sa mundong ito at magpalinlang tayo sa mga bagay sa mundong ito, tayo rin ang mapapahamak sa huli o sa dulo. Kasi nga tayo mismo ang tumatawag ng mga kalamidad na ito sa buhay natin. So hanggang dito na lang, no. Maraming salamat and God bless everyone. No, sana imulat natin yung isipan natin.